Mas maganda talaga yung marunong kang tumingin sa pinanggalingan mo. Yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Banat Kapanig TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Banat Kapanig TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Banat Kapanig TV. At syempre huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ito po si Nograles. Ayun, si Sir Alam niyo po, Bado Arateles. natatawa ko kay Nograles, no? In-interview po siya ni Karen Davila. Alam niyo si Karen Davila, galit lang sa SMNI. Alam ko na yan si Karen Davila, pag nag-interview yan, nakita niya na natataranta. Kung kalaban niya yan, kakampi lang sila eh. Pareho silang galit sa SMNI. Butas na butas po. Hindi pa dinidikdik ni Karen Davila. Napanood ko po yung in-interview niya si ano eh. In-interview niya si... Kaya ano lang, kay Panelo lang hindi umubra si Karen Davila. Pero sa mga kalaban po na ano, bibigyan mo ng puwang ng ganyan. Hindi po may paliwanag ni Migs Nograles kung ano ang nilabag ng SMNI para siya ay masuspindi. Ang sinasabi niya, ganun pa rin, no? Nagsinungaling si Ka Eric. Ang linaw po nun, hindi naman SMNI si Ka Eric eh. No? Okay, ikalawa. Bukod dun sa hindi niya alam kung paano sasagutin. Nung tinatanong na siya, anong pinakamabigat na ang tawag doon, kasalanan ng SMNI para ma-revoke yung kanyang prangkisa. Anong pinakamabigat? Eh sabi niya hindi naman daw kasi revocation yung kanya. Yung sinulong niya raw ay para yung NTC sila yung magsuspindihin ng NTC habang iniimbestigahan yung SMNI. Ibig sabihin, binigyan nyo ng prangkisa, yung pa hindi niya maunawaan. Sinasabi ni Karen Davila, ang tagal nang bumabanat, no, ng mga media, hindi lang po SMNI, mga media. Ibig nyo sabihin, bakit ngayon lang? Sinasabi niya, ang sinasabi ni Migs, ang hindi niya maunawaan, nung nakaraang Congress po yun. Pero ang pinoint out nga ni Davila, kayo rin yung mga congressman nung nakaraang Congress eh. Maaring hindi ikaw. Maaring kapatid mo yung congressman. Pero karamihan ng congressman ng Congress ngayon, sila rin yung congressman nung nakaraang Congress. Simple lang tanong na yun. Ayaw lang ipahiya ni Karen Davila eh. Pero ganun pa man, napahiya pa rin. Napahiya pa rin. No? Si Migs Nograles. Kasi, bakit nyo nga naman isususpindi ako? Ganito, hindi lang pinalo up eh. Yung sinabi niya na, ay kaya nga po namin iimbestigahan pa eh. Ang sa akin lang naman, pasuspindi muna habang iniimbestigahan. Ha? Pwede ba yun? Yung ABS-CBN ba pinasuspindi bago mo iimbestigahan? Hindi po ganun yun. Iba po yung sa ABS-CBN na natapos po yung franchise nila kaya pinasara sila. Ito po, buhay yung franchise eh. In fact, doon ko lang nalaman noong 2019. No, sinabi rin ni Karen Davila. Mantakin mo, ito lang yan nangyari dyan eh. No, iba kasi ang sitwasyon ng ABS-CBN sa SMNI. Yan nga sinabi ni Sir Badong na paso na yung prangkisa ng ABS-CBN pero patuloy pa rin sila sa pag-ooperate. Hindi sila nagre-renew. So kapag hindi nila nire-renew, wala na talaga. Is pwede kang mapasara talaga. Pero ang SMNI nga is mayroong prangkisa. Buhay na buhay at nag-ooperate talaga. No, ang naging problema lang sa SMNI ay yung ginawang pagtatanong ni Ka Eric, 'di ba, tungkol dun sa mga budget na 'yan. Pero tanong lang naman iyon. 'Di ba? Tanong lang naman, napakasimpleng tanong lang naman, napakahirap bang sagutin para idamay ang isang SMNI. No, damay na lahat yan sa simpleng katanungan lang naman. Kahit sabihin mong medyo sarcastic ang pagkakatanong ni Ka Eric, is karapatan pa rin na itanong talaga dahil karapatan naman ng mga taong bayan na malaman kung ano talaga ang katotohanan.
Bakit mo itinatago? Bakit ka ganyan na parang guilty, parang ganto? Pinapakita mong ganun na papasara na lang natin yan. Kailangan ipahuli yan, ipakulong. Kapag kaya nga may salitang tanong kailangan meron kang sagot. Hindi pa pwedeng magtanong na wala kang sagot. Depende na lang, di ba? Pero kakaibang tanong yan. Kahit sabihin mo na ipasara mo ang SMNI ng paulit-ulit, ipakulong mo si Ka Eric ng paulit-ulit, yung katanungan na itinanong ni Ka Eric ay hindi matatapos yan. Marami pang taong pwedeng magtanong ng ganyan. Diba? Hindi lang si Ka Eric, hindi lang si Doc Badoy. So, ito nga si Nograles, diba? Ano nga sa SMNI, inendorso siya, diba? Ganyan. Pero, ganyan pa yung naging kapalit. Kapag nandoon na sa posisyon is nakakalimot na, diba? Mas maganda talaga yung marunong kang tumingin sa pinanggalingan mo. Sabi lang. Di ba noong 2019 nag-apply sila? Sabi mo continuous yung ano na yan, yung paglabag ng SMNI. Bakit nyo binigyan ng prangkisa noong 2019? Hindi naman po ako parte nun. Yun lang ang sagot niya. Hindi parte. Yung mga kapwa mo congressman, parte yan noon. Kaya nga, babalik tayo doon. Kung hindi nyo rin lang tiyak, hindi nyo naman masabi. Ito ang paglabag. Ang sinasabi niya, paglabag ni Celis Si Celis hindi SMNI. At si Celis, protektado rin ng Sotolo. Di siguro yan ang meaning ni Tatay Digong. Nung sinabi niyang weak, alam niyo na kung sino yung weak na to, no? Nung sinabi niyang weak si BBM, dinidinay ko sa sarili ko, hindi yan yung meaning ni Digong. Ang meaning niya niyan, may pinopromote siyang bongo na kanyang kandidato, no? Pero ano pa po ang tawag natin diyan? Iba po yung kagustuhan, no? Ayaw niyang paulit-ulit niya na sinabi hindi pa papasukin ng ICC. Pero yung Kamag-anak Incorporated, sila pa yung nanawagan. Ang nakakahiya po nito, sa totoo lang po, meron po ba na pronouncement yung ICC na gusto nilang unahin yung Pilipinas na imbestigahan? Alam niyo yung ibig ko sabihin? Meron po bang pronouncement yung ICC na uunahin namin ng Pilipinas na imbestigahan? Kasi itong mga gera. Thank you very much, Keram. Mariosep naman, syempre, alam naman natin ng ICC, mabibigat na kaso ang hinahawakan niyan. Mabibigat na problema. Kung papapasukin lang nila ang ICC dito para kasuhan ng mga Duterte, no, para ipakulong o ano, hindi agad papansinin ng ICC yan. Yung mga ganyang bagay. Dito lang, pwede na nating lutasin yan. Pwede nyo nang lutasin yan dito sa Pilipinas. May hustisya dito sa Pilipinas. Bakit kailangan nyo pang hatakin ng ICC papunta dito sa ganyang kaso na yan? Kung alam nyo na may kasalanan yung mga taong kinakasuhan nyo, kaya kailangan nyo yung ICC, bakit dito ba sa hustisya sa atin hindi kayang bigyan yan? Hindi ba kayang bigyan ng hustisya yung mga biktima natin dito? Hindi lang yung kaso ng mga Duterte ang pinoproblema nila na sinasabi nila yung mga extrajudicial, yung mga tokhang-tokhang ng ganyan, kaya sila nagagalit, kaya gusto nilang iparating sa ICC. Kung hindi nyo kayang resolbahin, di wala. Paano yung ibang mga kasong malalaki dito sa Pilipinas? Di pinagtawa na naman tayo sa ibang bansa. Diba? Kung talagang may sapat kayong ebidensya talaga na ganito, ganyan, bakit ayaw nyo? Hindi na kailangan ng ICC kasi ang ICC, mas marami pa silang problemang nire-resolba kaysa dyan. Para ba mapadali yung paghuli sa mga Duterte o mapadali yung pagkaso sa mga Duterte para makulong sila? Para lumabas sila masama? Para sa susunod na eleksyon is wala na silang kalaban? Parang ganun ba yun? Hindi, kasi ganun lang yung nakikita natin. Pasensya na, huwag kayong magagalit. Karapatan naman naming magbigay ng opinion namin. No? Kasi parang ganun yung nangyayari Kung wala kayo ipinapakitang ganyan, kung wala silang pinapakitang ganyan, is hindi tayo mag-iisip ng ganun. Kung dollars. Tsaka na muna namin tong mga naggegera. Uunahin namin yung walang gera. Uunahin namin imbestigahan yung bansang may umiiral na Supreme Court. Kasi uto-uto kami sa mga gustong usigin si Duterte. Maaamin ba nila yan? Sasabihin ba ng ICC uunahin namin ang Pilipinas na imbestigahan si Duterte kahit hindi na siya Pangulo dahil uto-uto kami sa oposisyon? Hindi pala na oposisyon. Hindi mo na alam ngayon kung sino na oposisyon.
Dahil yung supposedly opposition, kakampi. Kakampi na ng na... Alam nyo, nakakahiya ang ginagawa natin. Tayo pa nag-iimbita para usigin yung sarili nating kababayan na hindi naman po gustong imbestigahan na ng ICC dahil subong-subo po sila. Dalawa pong malalaking digmaan ang kaharap nila ngayon. Ano sinasabi sa kanila ng mga mamamayan ng buong mundo? Inutil kayong ICC. Tapos papasok kayo sa Pilipinas na wala namang gera. Priority ng ICC, real talk po tayo. Ang priority po nila, maiwasan yung mga war crimes. Yung mga malalaking gera. Kaya sila tinayo. Hindi po yung para usigin yung presidenteng nagbigay ng legal na order. No? Okay. Yan po ang ganyan po kabigat tong binibitawan ng mga PMAers ngayon. Hindi na po sila nagtatago. Ngayon, yung mga bobong supporter nito, yung mga bobong supporter, sasabihin, mga retired na yan eh. Pinagtatawanan lang po tayo. Pagtatawanan ko lang po kayo. Retired na raw tong mga nagsasalita. Yung mga PMAyer daw na pumirma sa manifesto ay wala na raw, anong tawag dyan? Wala na raw clout. Wala na raw, wala nang bilang kasi mga retirado na. Baka hindi nyo po alam ang meaning ng maging miyembro ka ng PMA. Ba, kahit maka-retire na yan, no, may bilang pa rin yan, tandaan nyo yan. Kumbaga, mga naging sundalo din yan. May mga taong naniniwala pa sa kanila dyan. May mga kasama pa na talagang ang solid sa kanila dyan. Baka akala nyo ganun-ganun. Hindi maglalakas loob yung mga yan. Kung talagang, wala na kaming kwenta, wala na, mga retire na kami, kung hindi na kami kailangan dyan. Kumbaga, kapag nagkagipitan yan, is handa yan. Sigurado yan. Kahit ba retire yung mga yan, retire general, merong mga tagasunod dyan. Kala nyo? Sila nga ang mas delikado dahil malaya po sila hindi na sila bound. Di po ba? Hindi na sila bound sa hindi na sila pwedeng i-court martial hindi na sila pwedeng tanggalan ng benepisyo. Dahil yung pag nagsalita po sila ng naaayon sa kanilang damdamin, hindi na po sila pwedeng pagbawalan ng kanilang mga opisyal. Retirado na sila eh. Pero kung yung impluwensya diyan kayo nagkakamali. Hindi po ibig sabihin na retired itong mga to. Lalo na yung mga general. Lalo na yung mga naging chief of staff. May mga solid na tagasunod dyan. No? Marami na po nagkamali sa ganyan, sa pagtansya. Yung mga ganyan, halatang-halata na walang alam sa politika sa Pilipinas. Okay, pag-usapan pa po natin itong mga iba pa. Ayat si Barry Gutierrez. Kasi siyang pinakasikat dito. Ang daming tumitira kay si Piloso Potasio, si Suo ay protector ng mga red tagger. Alam mo, Piloso Potasio, medyo mag-adjust ka ng katangahan sa buhay. Red tagger daw sila, sila Badoy tsaka to si di ba? Si Badoy at tsaka si Eric ay red tagger. Una, walang kaso ang red tagging. Sinabi na yan ng Supreme Court. Hindi kaso ang red tagging. Pauso nyo lang yan. Noong araw, before NTF-ELCAC, ito ang ito ang kasaysayan ng red tagging. Ginagamit nila yan. Pag sinabi nila yung Makabayan Black, ay front kayo eh. Front kayo ng mga communist. Sasabihin lang ng NTF-ELCAC, ay ng mga front, sasabihin lang nila, red tagger kayo, red tagging kayo. Tatahimik na yung nagbibintang. Para nakakatakot, red tagging kami. Noong nagkaroon po ng NTF-ELCAC, for the first time narinig ko mga salitang ganito. Thank you very much muna kay Ambisyosa na nagbigay sa atin ng 50 pesos na pangkape. Alam niyo po, for the first time narinig ko itong mga to. Sinabi pa rin, same group pa rin, red tagger kayo. Naalala niyo yung issue kay Lisa Soberano? Di ba? Huwag kang sumama dyan sa mga yan, recruiter yan. Sabi ni Parlade, tandang-tanda ko, huwag kang sumama sa Gabriela. Dahil baka ma-recruit ka niyan. Hindi naman niya binanatan si Lisa Soberano. Pinalabas nila na nire-red tag si Lisa Soberano. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV. At syempre, natunghayan din natin si Sir Badong Aratiles. Ayan, kayo mga katunay. Ano masasabi nyo tungkol dito, no? Sa napanood yung video at binigyan ko ng reaksyon. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.